Okay mga guys, so nandito na naman tayo no para magbigay tayo ng komentaryo. Ito yung maiinit na balita sa ngayon no, sa tungkol sa West Philippine Sea na naman. So nakakabuisit talaga tong itong mga topic na to. Basta tungkol sa West Philippine Sea, asahan mo mga incheck na naman. Buisit. So itong bibigyan nating reaction, question, komentaryo, at pwede rin naman kayo magkomentaryo diyan kung kung ano yung mga saloobin nyo tungkol sa mga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Okay? So, itong bibigyan na itong pamagat nito itong pamagat, iyak, dalawang tsekwa, dalawang inchik, yun, umiyak, tindi dinuro-duro ni Secretary Gibo. Wow, matindi. Matindi pala to si Secretary Gibo, talagang pag nabuisit talaga no. Sabi na nga ni Secretary Gibo, bastos ang bibig nila, mas bastos ako. Wow. Ang tindi ng sinabi ni Secretary Gibo. Ayan ang talaga. Ayan ang mga dapat talaga sa pwesto no. Kaya sabi niya pa ni Secretary Gibo no, sa mga tsekwa na mga magnanakaw kayo mga Chinese. Wow, ang tindi. Tingnan mo, ganyan na matatapang ng mga sekretary. So talagang kaya nga hindi yan courtesy call, courtesy resign ni PBBM no, kasi isa si Secretary Gibo sa pinakamatapang na kanyang gabinete. Okay, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, guys, kung gusto niyo ng mga ganitong usapin, kung bago ka pa lang sa aking channel, please, huwag kalimutan mag-like and subscribe na lang muna sa atin bago tayo mag-umpisa. And also, please, paki-subscribe kay, Melbs Castle. So, itong video na to sa kanya to. So, bibigyan lang natin ng mainit na reaction to. Okay, no? So, umpisa na natin. Chief of Staff General Romeo Brawner tinatawanan lang ang China. Tanungin ba naman siya na bakit daw pinapalala ng Pilipinas ang tensyon sa South China Sea? Tayo daw ang may kasalanan ng lahat. Bakit daw natin ginagawa ito? Talagang matatawa ka na lang, di ba? Tayo kasi ang sinisisi nila, may ebidensya naman kung sino talaga at bully at mapangharas sa South China Sea. General, how do you see the tensions escalating in the South China Sea? And asked about the Philippines' recent provocations in the South China Sea, he dodged the question. Yeah, what's the plan of the Tianxian Reef right now? What's the plan of the Tianxian Reef? Pero si Defense Secretary Gilberto Tignan naman ang babastos nga talaga no. Ang babastos nga talaga ng mga bunganga nito, mga tsekwa na to no. Tingnan, kaya nga buti pa medyo si General Browner medyo nagtitimpi pa yun pangiti-ngiti lang. Pero ito si Secretary Gibo, tignan natin. Bachidoro nakipagsagutan talaga sa Peking journalist. Tuta daw tayo ng Amerika, sunod-sunuran. Kailanman ay hindi daw naging tuta ang Pilipinas ng US. Sadyang matatapang lang kami at kahit mahina kaming bansa, hindi kami naduduwag makipaglaban sa inyo. Magnanakaw kasi kayo ng teritoryo. Diretsahang sinabi yan. Sadyang suportado lang kami ng Amerikang labanan ang tangkanyong pagnanakaw sa amin. Si CS hindi sumagot sa tanong nila, ako nakipagsagutan. Dahil ang tanong nila, pabalagbag. Tapos, ang narrative nila sa WeChat, baliktad na. Yan ang mga gawain ng China dito. May kumakalat ngayon na video na ayaw sagutin ni Chief of Staff ang provocations sa South China Sea daw. Sa Tianxian Reef, hindi ko alam kung ano ibig sabihin nun Yan ay utos ng Peking, hindi Beijing Peking. Yan ang tunay na pangalan ng China. At imbis na magpadala sila ng Defense Minister, nagpapadala sila ng mga bata na nagpapanggap na journalist, na ahente ng intelligence nila na nagtatanong na balagbag tapos binabaliktad ang video. Ako, no, ako tinanong, nakipagsagutan ako na matagal.
Dahil tinanong nila sa akin kung tayo daw ay proxy lang ng Amerika. Sabi ko, hindi tayo proxy. Natural, Pilipino tayo eh. Pero sila magnanakaw ng teritoryo. Nagsagutan Okay, na kami nagsagutan. Hindi ba nilalabas yun? Pero baka baliktarin na naman nila at ilabas. Eto si CS. Ayon naman kay General Brown, Tingnan nyo naman talagang napakalakas lang loob ni Secretary Gibo. Ganyan ang mga gabinete ni Pangulong PBBM. hindi na niya pinapansin yung mga gantong bagay. Fake news naman eh. Kahit ipaglaban mo naman kasi yung katotohanan, yung peke pa rin yung papaniwalaan ng China. Sa bagay, totoo naman talaga. Nakasaad na nga sa international law na mayroon talagang West Philippine Sea at walang 9 dash line, pero sinusunod pa rin ng China yung peke nilang mga dash lines. Kahapon hinarang ako at yun nga, pinipilit tayong tanungin. Pero dahil nagmamadali kami, papunta kami dun sa isang meeting natin, bilateral meeting, hindi ko sinagot. But then later on, naglabas sila sa WeChat, binaliktan nila yung istorya na umiiwas daw tayo sa mga tanong nila about West Philippine Sea, at yun nga ang paratang nila na tayo daw yung nag-infiltrate or nag-encroach, pumapasok dun sa teritoryo nila. So, Kanina nakita ko itong mga bata na to, so kinawayan ko, hello mga agent ng MSS, hello, hindi na lumapit. Yun ang mga yan hindi journalist yung mga yan. Kaya tama lang na iniwasan ni CS, akala ko tunay na journalist, nakipagsagutan ako, dahil Pilipino, inaagrabyado nila yung Pilipinas, natural sasagutin ko. lalaban tayo. Hindi tayo papayag na api-apihin. Anyway, minabuti namin na mag-video dito kasi kumakalat sa WeChat ang mga karumal-dumal na ginagawa nila, no? Ganyang kababaw mag-isip itong China, imbis na mag-engage, binabastos ang mga proseso na ganito. Kayo, anong masasabi nyo sa ginawa na namang pagpalag ni Secretary Gibo? Tapang talaga. I-komento sa baba yung salobin. Yan. So, tignan nyo naman na Secretary Gibo, napakatapang. Talagang bagay na bagay siya sa kanyang pwesto sa Department of National Defense. So, talagang mautak. Di katulad ng mga iba dyan na kunyari maka-admin. Pero hindi naman pala. Kumbaga mga hunyango. Okay, no? So, tingnan naman talagang talagang matatalim ang mga sinabi ni Secretary Gibo sa mga nagkukunwaring mga media na mga incheck. So, okay, no? So, hanggang dito na lang tayo mga guys. Ngayon, kung bago ka pa lang sa akin channel, please don't forget to like and subscribe muna sa ating YouTube channel bago tayo magtapos. Nang sa gano'n ma-update pa kayo sa mga video na aking pang i-upload. Okay na? Maraming salamat.